Paboritong araw ko ng Sabado. Pag Sabado, namamasyal kami ni Divina. Ngayong Sabadong to, yayayain ko siyang kumain sa isang espesyal na lugar. Excited ako. May... may gusto kasi akong sabihin kay Divina ngayong Sabadong to eh. Nangyari? Sorry talaga, Popo. Hindi ako pwede umalis ngayon eh. May dumating kasi akong bisita. Bisita? Hmm. Ayun oh. Pakito. Si Pakito, pamangkin ko. Si Popo, kaibigan ko. Dude. Dude, okay lang. Ano, tita? Hmm. Tutulungan mo po ba kami ni Diana? Pakito naman, alam mo namang ang hirap nung hinihingi nyo sa akin. Ano pong mahirap dun? Patitirahin mo lang naman po kami dito ni Diana hanggang sa makahanap kami ng sarili namin tirahan. Patitirahin? Sariling tirahan? Ano na to? Ilan taon ka na? 16 po. 16? At si Diana? 16 din po. 16 din? At? Ano po? Anong ano? Masyado pa kayong bata. Alam nyo ba, hindi kayo maaaring ikasal ayon sa batas? Kahit alam mo, kahit kumuha pa kayo ng consent sa mga magulang nyo, hindi pa rin pwede. Excuse, ano? Mawalang galang lang. Tama ba yung iniisip ko tungkol dito sa pinag-uusapan ninyo? Ha? Wala, Chong. Gusto lang namin pakasal ng girlfriend ko. Papatulong lang ako dito kay Tita Divina. Pakatal? Girlfriend mo? Good morning po. Love, ano, okay na ba? Ano? Love? Kababata pa itong mga to. Unahan pa ako? Ano pakatal? O, alam mo na kung bakit hindi ako pwede umalis. Kailangan ko pa kausapin yung dalawang yan. Hoy, kunting space naman sa pagitan yung mga kids. Hindi na kami kids, tita, no? Kita mo na? Ano? Hanggang kailan mo babantayan yan dalawang yan? Hanggang makumbinsi ko na umuwi na yan sa kanilang mga bahay. Hanggang mamaya andyan yan? Hindi lang, no? Narinig mo, di ba, kung paano mga tuwiran, daig pa matanda? Hanggang bukas? Alam mo, kilala ko yung mga yan eh. Abuti pa yun ng ilang araw dito. Parang napupurnada lakad ko dito Kinakailangan kong gawan to ng paraan eh. Ang kapusokan ng kabataan. Oh? Ganyan talaga kabataan. Mapusok. Naalala ko tuloy nung kabataan ko eh. Kabataan nyo? Nangyari? Marami. Ganyan-ganyan ang nangyari sa akin. Daisy, mahal na mahal kita. Ikaw lang at wala nang ibang babae pang para sa akin. Mahal na mahal din kita, Pedrito. Ikaw na, at wala nang ibang lalaki para sa akin. Ang pogi-pogi mo. Kung gayon, magpakasal na tayo! Siya nga, magpakasal na tayo. 15 anyos din kami noon. Akala namin, kilalang kilala na namin ang isa't isa at kayang-kaya namin ang mundo. Ano, Chong? Nangyari? Marami. Unang-una, dumating ang pinso mo si Pablo. Tapos si Dina. Tapos si Dino. Tapos si Petra. Tapos si Patricia. Tapos si Dindo. Maraming nangyari. Napakarami. Oh. Dami nga. Pero bakit nga ba ganun ang karaniwang nangyayari? Natural
natural na nagiging mapusok ang mga kabataan dahil sa mga pagbabagong nangyayari sa mga katawan nila pagdating nila sa puberty o yung edad 10 taon pataas. Nagsisimula na magbago ang katawan ng tao. Nagsisimula na tayong maging handa na magkaroon ng anak. At dahil dito, nagsisimula na tayong magkagusto sa ibang tao. Nangyayari ang mga pisikal at emosyonal na pagbabagong ito dahil sa mga pagbabago sa ating reproductive system. Malakas at makapangyarihang emosyong nililikha ng pagbabagong ito sa katawan ng kabataan. At kadalasan, ang resulta ay ang mga desisyong hindi natin gaanong napag-iisipan. Nangyayari ito kahit sa mga nakatatanda. Paano pa kaya dun sa mga binatilot dalagita? Nangyayari yan sa mga mas nakatatanda. Ano ba ang dapat nating sabihin kila Pakito't Diana? Ano ba yung mga bagay na dapat talaga nilang pag-isipan? Ang isang dapat pag-isipan pang mabuti ay yung mga katangian ng isang taong gusto mong maging life partner, ika nga, o yung gusto mong maging katuwang sa buhay. Isa riyan, maturity. Kaya na ba niya makagawa ng mga tamang desisyon? At isa pa rito, commitment. Talaga bang magagawa niyang pagtiyagaang pagandahin ang relasyon ninyo kahit sa harap ng maraming problema? At isa pa riyan, pag-ibig. Mahal ka ba niya talaga? Isa pa riyan yung, syempre, pinansyal. Makakatulong ba siya sa pagbuhay sa'yo at sa inyong magiging pamilya? At isang napakahalagang ugali. Paano siya nakikitungo sa'yo at sa iba? Paano kaya siya makikitungo sa inyong mga magiging anak? Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Siyempre, sa paningin ng umiibig, perpekto ang kanyang minamahal. Oo nga naman. Kuwang-kuwa ko yun. Wala na nga mas perpekto pa para sa akin kundi si Divine. Ako kaya? Perpekto kaya ako sa paningin niya? Siyempre, gusto ko maging perpekto din ako, pero paano nga kaya yun? Halos wala ka nang magagawa sa sitwasyon ng mga kabataan yan. Sa tindi ng mga emosyon sa pag-ibig, hindi ka na makakaisip ng matuwid. May mga nakakaraos din naman. Mag-asawa. Natututo. Minsan gumaganda pa ang buhay sa pagsubok. Pero kadalasan, hindi maganda resulta eh. May pwede po kayang gawin para maiwasan yun? Kung ulitin ko ang lahat, sana naranasan ko muna mga ito bago kami nagpasya magpakasal. Maglinis ng bahay araw-araw. Mag-alaga ng bata. Magtrabaho 8 oras isang araw. Makibagay sa ibang tao. Yun, at marami pang iba. Pero teka, ba't nga ba interesado ka? Hindi. Naikwento ko na ako kasi sa inyo, Chong, di ba, yung tungkol dun sa pamangkin ni Divina na batang-bata at gustong-gusto mag-asawa. May naaamoy ako ha. Magtapat ka, Popo. Sa palagay ko kasi parang gusto ko naman mag-asawa. Yep! Sabi ko na nga ba eh. Popo, nasa gustong gulang ka na. Matanda ka na eh. Pero hindi ibig sabihin,
hindi ka na rin nag-iisip. Hello, Divina. Naisip ko lang, kailangan siguro natin gumawa ng paraan para pag-isipan talaga nila yung gusto nilang gawin. Kasi kailangan nating ipakita sa kanila na mahirap talaga yung pagpapamilya. At saka baka hindi pa talaga nila kilala yung isa't isa eh. Ano sa tingin mo? Okay ba yun? Kaya ganun nga ang ginawa namin. Sinubukan namin silang kumbinsin na hindi sila nag-iisip ng matino. At hindi pa nila ganap na kilala ang bawat isa. Sa sobrang kagustuhan namin na protektahan sila sa mga gusto nilang gawin, ayun, kabaliktaran ang naging resulta. CNN headline sports. Alabama won the national championship by beating Miami 34-13 in the Sugar Bowl. Papa? Papa? Divina, Papa, Tia Pedring, ano? anong ginagawa mo rito? Wala na si Pakito sa bahay. Umuwi na? Hindi, ito, nag-iwan siya ng sulat. Basahin mo. Dear Tita, mula sa pag-uusap natin kanina, ramdam na ramdam namin na ayaw nyo kaming tulungan. Hindi namin kayo pipilitin pero naniniwala pa rin kami na kami ay sadyang para sa isa't isa at itutuloy pa rin namin ang balak namin, tulungan nyo man kami o hindi. Pakito. Kailangan na natin silang hanapin. Chong, alis po muna kami. Napakabuso. Ay, Buong gabi namin silang hinanap, pero hindi namin sila makita. Kahit medyo pinagsisisihan nga namin ang aming ginawa, kumbinsido naman kami na dapat silang pagpaliwanagan. Kita kasi namin ang resulta ng maagang pagsabak sa pagpapamili. Susuko na sana kami sa paghanap nang makita namin ang dalawa. Sorry po, napanervous po namin kayo. Sabi ng dalawang bata, balak na raw nilang bumalik sa bahay dahil naisip nila na tama yung sinabi namin sa kanila ni Popo. Nakita din po namin yung mga batang walang matirhan. Pati po yung mga magulang nila na batang-bata pa. At naisip po namin, parang kami yun. Kaya naisip namin na wag na munang ituloy ang balak namin. Tama naman kami, di po ba? Naisip namin, paano yan? Wala pa naman tayong trabaho. Paano pag nagkaanak tayo? Paano natin aalagaan? Yun nga lang, madalas kami mag-aaway. Kahit simpleng bagay, madali ako mainis. Ako rin. Minsan kasi may ugali si Pakito na ayaw ko. Pag naiinis ako, basta ko na lang siya iniiwan. Eh pag nag-asawa na kami, di naman po pwedeng away kami ng away, di po ba? At iiwan na lang namin ng isa't isa ng basta-basta. Tama naman po ang mga naisip namin, hindi po ba? At tama din naman po ang desisyon namin, hindi po ba? At naisip po namin, kapag nag-asawa kami agad, mahihinto kami sa pag-aaral. At lalo po kaming hindi makakahanap ng maayos na trabaho. At di naman po ibig sabihin nun, hindi na namin mahal ang isa't isa. Yan ang unang patunay na mahal ninyo ang isa't isa. Magkasama kayong nag-isip at inisip niyo ang kapakanan ng bawat isa at ng inyong magiging pamilya. Yan ang ibig sabihin ng pagiging responsable. O, tinawagan ko na yung mga magulang niyo, ha? Padating na sila. Salamat po, tita. Yan. Dahil sa pinakita ninyo, ako, sinisigurado ko na magiging maganda yung pagsasama nyo sa relasyon nyo. Yun ay kung magkakatuluyan nga kayo.
Salamat po, Chong. Sa totoo lang kaya rin po yung nagbago ang isip namin kasi may nakita po kami sa restaurant na hindi namin makakalimutan. Oh, Daisy! Oh, Daisy! Daisy! Kausap niya yung litrato ng asawa niya. Lungkot na lungkot siya. Ikinikwento niya sa sarili niya ang mga hirap na naranasan nila sa kanilang pagsasama. At nasabi niya na kung uulitin daw niya ang lahat, maghihintay muna daw siya bago sila magpakasal. At paghahandaan nilang mabuti ang kanilang pagpapamilya. Ayaw po namin maging ganun kalungkot. Ayaw ko rin naman na magsisisi si Paquito pagdating ng araw. Sobrang nakakaawa na po na nakakahiya na. Ayoko naman na maging ganun kami. Excuse me po. Manong, okay lang po kayo? Mga anak, basdan yung larawan ng batang pag-ibig. Sino po ba yan? Daisy, my love. Batang-bata pa siya rito. Ah, siya po pala si Daisy. Narinig po namin. Kinakausap niya siya kanina. My lovely Daisy. Wala na siya. Wala na po siya? At hindi namin naranasan ang buhay na gusto namin. Nung buhay pa siya. Hindi niyo po naranasan? Hindi namin naisip na nung magpakasal kami, marami pang kahinaan ang aming pagkatao. Marami po kayong kahinaan? Oo. Hindi namin kaya magsarili. Pero hindi namin yun inisip. Hindi namin naisip yun. Oh, Daisy! Kung may babalik ko lang! Diana? Paquito. Paano na tayo? Daisy! Ang galing, no? Buti nga, naliwanagan yung dalawa eh. Oo nga eh. Sigurado naman ako dun sa dalawa. Matatalino naman yung mga yun. Buti na lang. Baka naman, pero... Oh! Champadring! Hello po. Oh, Padaan kayo. Ayos ba? Nakita niyo sila. Di kasi napadaan ako rito sa isang restaurant dito. May dalawang kabataan nag-uusap tungkol sa maagang pagpapakasal. Narinig ko yung pangalan nila, Paquito at Diana. Dahil narinig ko sa inyo, binanggit ng dalawa yun eh. Ay, Tio, ano po yung dala niyo? Ah, ito. Picture ni Tia Daisy ni Popo. Nasa Australia. Kachat-chat lang namin kanina eh. At naikwento ko sa kanya yung dalawang lovers dito. Sabi niya, ikwento ko daw yung karanasan namin at dramahan ko. Tumalab naman, di ba? Ah. Ay, sa wakas, natuloy din ang date namin ni Divina. Pero, di ko muna tinanong ang gusto kong itanong sa kanya. Hindi lang sina Paquito at Diana ang may natutunan ngayong araw na to. Okay lang. Okay lang ang lagay ko ngayon eh. Naghihintay at kinikilala ang kaparehang hinahanap ko para sa buhay ko.